sa ating Tatay Digong. Hindi ako humahanga ng mga politiko. Ngunit nakikita ko at naramdaman ko ang pagbabago nung simulang umupo si Tatay Digong. Wala siyang kinatakutan sa sagasaan, mga oligarko, mga mayayaman, mga elitista. At nakita ninyo hanggang sa pagbaba ni Tatay Digong na kung paano siya umupo sa presidency, ganun din kasimple ang pagbaba niya. Nakakatakot. Maraming mga matatalinong mga abogado, may kanya-kanyang mga opinyon. Ngunit ang simpleng karapatan, hindi dahil siya presidente, kundi hindi siya mamamayang Pilipino sa ating bayan. Ako'y dating OFW. Marami akong naranasan sa panahon ko sa 90s na ang maraming OFW na displace na hindi man lang nabigyan ng atensyon. Natutuwa ko. Ngayon, noong sa panahon ni Tatay Digong ay naghanap siya ng mga paraan. At natutuwa ako kahit nag-retire na ako sa abroad, ang ating mga kabayan ay tinatamasa nila ang mga paghihirap at ang pagtulong at naramdaman nila ang tulong sa gobyerno. Ang nakakasakit pa, palagi na lang tayong paulit-ulit. Naniniwala tayo sa mga mabulaklak na mga salita ng mga politiko. Although silang lahat ay parehas. Wag na. Budol. Ngunit, si Tatay Digong, ang Vice President, ay hindi sapat na salita para sa akin. Tinatawag ko siyang living hero, the legend. At legacy. Kasi naramdaman nating lahat. Within 6 years, dumaan tayo ng pandemic. Lahat ginagawa. Walang personalan si Tatay Digong. Nababala na kung natandaan yung mga politiko, pag maghanap ng pundo, dahil dapat lagyan natin, walang pundo, kulang tayong pundo. Anong sabi ni Tatay Digong? May political will. Anong sabi? Hanapan nyo ng pundo. O bakit nakahanap ang kanyang mga tauhan? Dahil walang personal si Tatay Digong, kundi paano niya ma-deliver ang kanyang presidency na maramdaman sa simula sa pinakamaliit na Pilipino hanggang sa pinakamataas. Nakaranas tayo ng mga malang bigas. Ngunit nahanapan niya ng paraan. Nahanapan niya ng paraan na sapat. Although galing sa hindi na tayo magturo ng mga politiko o sino man yan na sundan. Ang dapat ang mga politiko ay continuity. Kung ano man ang mali o kulang sa nakaraan, hanapan ng paraan upang lumago tayo unti-unti, one step at a time. Ngunit pag upo sa isang politiko, sira, sisi, ganito siya, ganito ganyan siya. Sa Tatay Digong ay hindi natin mapapalitan. Hindi natin siya mapapalitan dahil ang serbisyo niya, narinig natin madalas, ako ay hingi ng boto sa inyo dahil magserbisyo ako sa bayan. Hindi yan gas-gas na yung serbisyo sa bayan. Ang ano nila, influensya. Mga businessman sila. Si Tatay Digong. Totoo man o hindi siya lang pakatayo ng isang poste sa kanyang bahay. Makikita natin sa kanyang bahay. Makikita lang siya sa kanyang katawan, sa kanyang pamilya. Hindi ko na sinabing pobre sila. Hindi siya pobre. Ngunit, sabihin natin, hindi siya holy cow. Hindi sila holy cow. Ngunit, nakikita natin ang deliver niya sa ating bayan ay maramdaman natin. Ganun si Tatay Digong. Kung hindi nyo kung napansin nyo, kung ano man yung nakaraang mga presidente, pagdating ni Tatay Digong, pag-upo sa kanya presidency, Paghawa. Wala. sa
kanyang presidency. Wala siyang takot. Ha? Sino man ang masakasaan niya. Dahil ang purpose niya, ang goal niya, ay ang bayan makaranas ng kaginawaan simula sa pinakamahirap. So nakakalungkot eh. Nakakalungkot. Paulit-ulit na lang tayo. Idol natin to. Mabait siya. Magaling siya. Pero wala. Nakikita ko, walang makabantay ni Tatay Digong. Although hindi siya perfect, may mga lapses, may mga kulang. Pero maraming nakikita sa kanyang ginawa. Ngayon, ang inatake sa kanyang druga, sa kanyang kaso, sa war on drugs. Andyan yung korte natin. Bakit dalhin natin doon sa ibang bansa? Mayroon tayong korte dito. Gumagana. Gumagana. Ngayon dahil, kung titingnan natin ang mga international media, anong sabi? Political vendetta. Political vendetta ang ginawa nila kay Tatay Digong. Dahil gusto nila i-wipe out ang Duterte family para sa sunod na eleksyon. Sila na mag-aaway kung sino man magaling dyan. Makakatiyak ako na balik tayo sa square one. Dahil yun ang nakasanayan nating pamumulitika sa ating bansa. Itong simple kong ambag, dapat tandaan natin. At yan si Marcos Mangag, lumayas na yan dyan. Hindi na kailangan siya dyan. Habang may time pa tayo makabawi. Hindi ko sinasabing si Sara Duterte ang ahon. Ngunit, hindi natin ipagkaila siya yung susunod in legal way kay siya Vice President. Nagkataon lang siya na siya ang susunod at magandang pagkakataon na ang continuity ay magpatuloy. Ngunit, yung 3 taong nawala, the same thing, babalik pa rin tayo sa square one. Halimbawa, upo na si Sara, dapat yung mga susunod na presidente, continuity pa rin, hindi personal. Mayaman na yung mga Marcos, mayaman na yan sila. Binigyan na sila ng pagkakataon sa bayan na redemption. Sinira nila yung redemption na bibigay sa mamamayan. Marami sa ating salita na budol. Ako hindi ko na budol. Bakit? Hindi ko siya binoto bakante. Si Vice President lang ang binoto ko. Yung asawa ko, ang pamilya ko ay Marcos loyalist. I-feel mo yan. Dahil baka madaya tayo, iba na yung presidenteng manalo. Ako na may pero hindi, ang totoo hindi ko siya binuboto. Dahil yung kabataan ko sa college days, ako ay LFS, ako ay aktivista sa Surigao del Norte. Hindi lang ako nakapagtapos sa aking pag-aaral dahil ang dahilan kahirapan. Ngunit, kamulat-mulat, ang kahirapan pala hindi dahilan yun. Ang kulang lang sa akin ay wala akong pagpupursige. Hanggang 3rd year engineering lang ako, electrical. Ngayon, ang mga pamilya noon sa panahon namin ay pag medyo back down ng financial na pangailangan sa pamilya, kailangan magtrabaho tayo. Tulungan natin ang pamilya hanggang nakapag-asawa. Ngayon, matagal na akong natutulog ang aking nag-aalap na puso bilang aktivista na buhay muli ngayon. Dahil sobra na ang ginawa nila kay Tatay Digong. Hindi personal ang atake ko. Hindi personal. Ang outcome dapat. Bilang tay. Low. Check. Low. Di ba kayo Hello. Hindi tayo dapat
personal. Ang ating approach ay holistic. Yung kabuuan na makinabang ang ating mamamayan. May kanya-kanya tayo. Mga trabaho, mga sundalo, mga pulis, mga accountant, kung sino at sino pa. Ngunit, ang kailangan natin ay hindi personal na politiko. Hindi dapat politiko ang approach natin, kundi leader. Yung leader na gagawin niya ang lahat. O kahit anumang mga balakid na ginawa. Yan ang ginawa ni Tatay Digong. Humaanga na ako ngayon ng isang tao. Si Tatay Digong yon. Si Tatay Digong. Hindi dahil nagsasalita ako para sa pamilyang Duterte. No! Nagsalita ako para sa kabuuan ng bayang Pilipino na sana uusad na tayo unti-unti, one step at a time. Nakakasakit. Kaya nga, ang ating dasal at ang ating hiniling sa Diyos na ibalik si Tatay Digong, bring back home. Kasi ang nararapat, nilitesin siya dito sa ating bayan. Dito sa ating bayan. Yun ang hiling natin. Bring him back. Yes, bring him back. So sana ang ating mga susunod na mga lahi makakaranas na. Hindi, ang ating magsasalita dito hindi para sa atin to. Para sa kanila. Ang bago lang ito. Masamain nyo man o hindi. Ako ay straightforward. Si Tatay Digong lang. Yes. Ang totoong tao. Si Tatay Digong lang. Makaranas tayo. Realistic approach. Yun lang. Kailan pa tayo? Paulit-ulit. Square one. Ulit. Bagong presidente balik ulit. Panibagong panimula. Wala tayong katapusin ito. Ha? Ngayon, napalitaan kanina. Nasabi na naghahanap daw ang paraan ng ating administrasyon na ibalik lahat ng mga na wala doon sa budget. Huli na, may legal tayong paraan. May bycam tayo. Ngunit, sila lang. 241 billion. Puro ayuda. Akap. AX, ano pa. Tupad. Diyos ko po, dapat maunawa natin lahat na ang ayuda hindi sapat yun. I-post sa mga infrastructure ang ating DOTR 80% na wala ang budget. Ha? Ang ating PhilHealth, zero budget. Kinuha pa yung 60 billion. Ha? Paano na yung mga walang pera na nagkakasakit? Ha? Saan dalhin yung 241 billion ang program fund? Bulsa. Saan dalhin yun? Sa bulsa nila. Yung mga project natin, yung big ticket project, sana Walang tinuloy. yung NCR, ano nangyari? Wala. Yung MRT natin, yung subway, Wala nang sabi, Diyos ko hinukay po. lang. Sabi, hinuhukay lang. dapat kung sino mo yung susunod ng mga politiko, hindi si Sara or sino man, Tama. dapat continuity. Walang siraan, walang sisihin. Narinig ko palagi lang sisi. Kasi si ganito, si Duterte, si Digong, lahat na lang. Si Digong, narasan nyo ba nang sisisi siya? No, hindi. Bagkus ipinagpatuloy pa niya. Kung ang anong mga mali, kinukorek, inaayos, tinitingnan kung anong mga paraan. Naayusin. Ha? Ngayon, pag nag-film, si Tatay Digong. Ngayon, pag hindi natuloy, kasi ganito yung mga tawa niya. Bakit palagi na lang sisi? Ha? Ngayon, ang iba ginagamit mga pulis daw, dinoble. Karapatan nila yan at dapat bigyan sila ng benepisyo. Walang personal dapat. Tama lang, binigyan sila para mag-ano sa bayan. Magserbisyo sa bayan. Kaya yung mga makinig kayo sa mga politiko, ako ay magserbisyo sa bayan. Hindi yan totoo. Hindi totoo yan, magserbisyo sa bayan. Dahil ang pagserbisyo sa bayan ay volunteer. May sahod naman sila. Mga mayayaman sila. May mga negosyo sila. Kaya ipasiguro, ibang politiko, influence, depenses ka lang manegosyo. Influence sa kanilang mga profit. Diyos po, dapat matuto na tayo.
Ngayon, kung ano man ang mangyari kay Tatay Digong, hindi nyo ba naisip, sakripisyo niya yan. Sinaliw niya lahat. Ha? Andyan yung ating batas. Andyan yung mga ebidensya. Ilaban yung ebidensya. Hindi nila puro sirain si Tatay Digong. Kaya maraming salamat sa inyong lahat at sana ang bawat isa sa ating ay ibalita, sabihin, inig man sila hindi. Hindi kailangan kumpinsin sila kundi i-share. Sabihin, ganito ang history, ganito sila. Mama, Salamat sa inyong lahat at naway si Tatay Digong ay makauwi dahil andito tayo nagsuporta sa kanya. uuwi yan. Madaling na lang.